Ayan, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, mga kasulid ka-BMR, ka-DDS. Eto, panoorin natin, mukhang magkakabawian na ng pera dito sa Maharlika at ang bagong utos po ng Supreme Court, mga kababayan. Natatandaan nyo kanina ang ating live, naku po, talagang ubos na daw pala ang pera nito. Pues ngayon, mukhang umaksyon ng bagong aksyon po ang Supreme Court. Panoorin mo natin. Good afternoon. The Supreme Court en banc, during its session on January 28, 2025, acted on this case. Aquilino Pimentel III, Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares, and former Bayan Muna representatives Carlo Zarate and Ferdinand Gaite versus the Honorable Lucas L. Bersamin, the Honorable Benjamin E. Jokno, the Senate of the Philippines, and the House of Representatives. Petitioners challenged the validity of Republic Act No. 11954 or the Maharlika Investment Fund Act of 2023 and requested a temporary restraining order and or writ of preliminary injunction. The Supreme Court impleaded the Bangko Sentral ng Pilipinas, Land Bank of the Philippines, and Development Bank of the Philippines as respondents in this case. The Supreme Court directed them to file the respective comments within a non-extendable period of 10 days from notice. The Supreme Court also set the oral arguments for this case on April 22, 2025, Tuesday, 2:00 p.m. at the en banc Session Hall, Supreme Court Baguio Compound, Baguio City. The preliminary conference will be on February 26, 2025, 2 p.m. at the en banc Session Hall, Supreme Court Main Building, Manila. Next. Ayan mga kababayan, maliwanag po ang inyong narinig, no? Supreme Court ay umaksyon na po dito patungkol nga po sa Maharlika Investment Fund at mukhang ang mga bangko po, Land Bank of the Philippines, no, ay nagsalita na po rito, mukhang babawiin po nila. Bakit nga ba mga kababayan itong Maharlika Investment Fund? Naalala ninyo noon, niratrat po ito ni railroad. Pag sinabing ni railroad, talagang may sariling daan mga kababayan. Alam niyo naman 'di ba sa mga kalsada natin. Pag mayroong railroad yan, talagang mas napaprioritize yan pag dumaan yung train. Nag-i-stopan lahat, di ba? Ganyan po ang railroad kung tawagin mga kababayan. Ganyan po ang ginawa nila dyan sa Maharlika Investment Fund. Ngayon, ang nangyari, kinuhanan po nila ng pera ang Land Bank, ang DBP, at saan pa ba, PDIC, kung saan-saan pa po nanggaling ang pera mga kababayan. Ngunit, nasaan itong Maharlika Investment Fund? Nako, mukhang umaksyon na po ang Korte Suprema dito. Mukhang magkakabawian po dito mga kababayan. Good news po ito, no? Magkakabawian po ito sapagkat kanina lang ang ating pong nireaksyonan dito, mukhang 65% na po ng budget nitong 2025 ubos na, nawaldas na, nilustay na po ni Tambaluslos at ni Ngagba. Ang hirap po kasi, no, minsan hindi po natin masisisi sa dami po ng trabaho nitong Supreme Court o itong atin pong namamahala dito sa korte, hindi na po nila basta-basta agad matutukan yung iba. Kaya lang, no, para sa atin, sa ganang atin, siguro kayo, sang-ayon kayo, comment nyo sa baba mga kababayan kung sang-ayon kayo na dapat madaliin po ito, lalo na nga itong GAA. Sapagkat mayroon po itong by scam or na-scam po tayo rito, napakarami pong blanco mga kababayan na mayroon pong mga isiningit po dyan na mga unprogram. At ayan nga po, ayon sa balita ni Atty. Vic Rodriguez, ay na-release na po ang mga unprogram na kalaking pera, bilyon-bilyon sa loob pa lang po ng isang buwan. Wala pang isang buwan, naubos na nila. Saan nila dinala ito? Dapat may mga resibo silang ipakita sa taong bayan. Pues ito po, no, ayon po dito sa atin pong mapapanood na video, mga kababayan, ay mayroon na daw po panibagong desisyon si Supreme Court patungkol nga po dyan sa GAA. Dito na kaya magtatapos ang mga tambaluslos? Panoorin natin lahat itong mga kababayan Ito po ay video po na re-reaksyonan natin. Ngunit bago natin reaksyonan yan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, inanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at pakipindot po ang notification bell all para lagi kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Wala pong bayad ang mag-subscribe mga kababayan. At kung inyong mamarapatin, paki-like na rin ang video ito, paki-share na rin. At comment ninyo kung ano ang inyong masasabi. Kung solid DDS ka, syempre, ano pang hinintay mo? Maraming salamat sa iyo kabayan. Solid 9 po tayo, Lucky 9, Magic 9. Okay, tuloy na po tayo sa video. Panoorin po ninyo ito. Ang video po ni General Macanas na mayroon pong title na Supreme Court, bagong utos, wala nang lusot Martin
Lucas Vice Cam issue. O, panoorin natin. General Macanas, pasok sir. Magandang araw mga kaibigan. Ito, bigyan ko kayo ng update tungkol sa petisyon ay sinampa ni na Congressman Ungab at Attorney Vic Rodriguez sa Supreme Court. They're asking the Supreme Court na i-nullify or i-declare na unconstitutional ang 2025 national budget. Ito po, may magandang update. Itong post ni Peter Tio Lavina, 40 minutes ago. Okay, bagong order po ng Supreme Court. Ang unang order noon is mag-submit ang House of Representatives, Senado at ang Office of the President ng comment nila sa petition within 10 days. Siguro nakasubmit na dahil tapos na yung 10 days. Ito, bagong order. Ito, basahin ko ang post. Supreme Court orders, HOR. Ayan mga kababayan, nagkaroon lang po ng ads ha. Wait lang natin, nagkaroon lang ng ads. Ayan, wait lang ha. At yun nga po mga kababayan, ito yung post siguro na sinasabi ni General Macanas. Oh. Ipakita ko lang sa inyo, baka ito yung post na ito. Ayan oh. Peter Tio Lavina at Isiana City. Supreme Court orders HOR, Senate, Palace to submit, no? Ayan, ipakita ko sa inyo ng buo mga kababayan yung ano na to. Ito yata ang sinasabi ni General Macanas na dito niya nakuha yung info na yan, no? At ito i-share down po natin sa inyo dahil hindi naman po natin ito pag-aari, no? Post po ito ni Peter Lavina, no? Supreme Court orders HOR, Senate, Palace to submit by February 24, GAA 2025 and the enrolled bill which Kong Ungab and Attorney Vic Rodriguez found to have bank account amounts missing signatures. Yan po yan mga kababayan ha. So babalikan natin si General Macanas kung tapos na ang ads ng kanyang video. O ito, panoorin po natin uli ang video ni General Macanas mga kababayan. Malamang yun, no? Binabanggit ni General Macanas na Peter Tio Lavina, yung pinagbasihan niya ng kanyang post na ito, ha? Tuloy. Senate, Palace to submit by February 24. Ay, ano bang petsa ngayon? February 20, 24. GAA, General Appropriations Act 2025 and the enrolled bill which Congressman Ungab and Attorney Vic Rodriguez found to have blank amounts missing signatures. So, kung 20 ngayon, 24 ang they have 3 or 4 days left. Dapat i-submit nila, order ito ng Supreme Court kasi, ano ba yun? April 1, yung naitakda na oral argument. So, gumugulong na po ang proseso. Kaya magpasalamat tayo sa Supreme Court sa dami ng trabaho nila, sa dami ng mga petisyon na sinasampa sa kanila. Binibigyan nila ng atensyon itong petisyon ni na Attorney Vic at Congressman Ungab. Sa kalimang dako naman, yun namang impeachment ni VP Sara, nako, ilan na ba? 3 petisyon naman ang nakabinbin. Unang petisyon, yung isang abogado, pinapaapura ang impeachment trial na ang Supreme Court utusan ang Senado na simulan kaagad. Yun. 2 petisyon, pinapa-stop naman. May humiling ng temporary restraining order ang mga abogado. So yung unang grupo ng abogado, si Attorney Torion, plus sumunod yung mga abogado mismo ni VP Sara, ang humiling ng temporary restraining order sa Korte Suprema na hindi matuloy ang impeachment. Ganun po.
So, napaka-exciting na po ang nangyayari dito sa ating political situation na to me, it's part of our democratic system. Mas mabuti itong ganito na let mga legal remedies gagawin eh. Sabi nila, natakot na daw si VP Sara, bakit siya nag-file ng ganong petisyon. So, ang mga kongresista, lalo na yung Makabayan Black, umaangal, bakit pa daw magpunta sa Korte Suprema si VP Sara? Eh, anong masama doon? Legal remedies nga eh. Di pabayaan lang. Okay. So, balik tayo dito sa issue sa GAA. Nag-vlog minsan si Atty. Vic Rodriguez tungkol sa enroll bill. Kasi Teka nga guys, bago natin papatuloy si General Macanas, ito lilinawin ko lang po mga kababayan. Ako po ay nag-search po nito. Base nga sa ating napanood, yun pa lang po ang ating napanood kanina, yung pinapanood ko po sa inyo, yun po yung sa Supreme Court, no? Ninilinaw ko lang po at kinaklarify ko lang po sa inyo lahat, mga kababayan. Ito po, nireaksyonan ko lang po dahil nga nakita natin dito kay General Macanas. At syempre, bilang pagrespeto, hinanap din po natin kung saan po ang kanyang pinanggalingan ng post na ito. At nakita nga na po natin dito kay Peter Chu Lavina. So, hindi pa po natin talaga nagtanong-tanong po muna tayo, no? Hindi pa po natin masyadong ma-clarify kung ito nga ba ay bagong nalabas na po talaga ng Supreme Court. Kasi ang una lang po natin naintindihan ay sa April pa po, which is ito ngayon ay February 24, no? Ayon dito sa post na ito, at sinasabi nga na pinick up nga ni General Macanas, mga kababayan. Nililinaw ko lang hindi rin po ito mismo nanggaling kay General Macanas, kundi nanggaling po ito dito sa post ni Peter Chu Lavina. Ngayon, kung ano po ang inyong masasabi dito, ako po personal sa akin, i-comment nyo po mga kababayan kung ano ang inyo. Pero sa akin, ganito. Di ba mas dapat na madaliin talaga? Di ba dapat na wag nang pabutin ang April 1 na yon kung anong buwan pa ba? Dapat immediate na talaga ito mga kababayan. Bakit? Ubos na nila eh. 65% na nga nila ang naubos eh. So ikaw kabayan, kung ano ang inyong thoughts at pananaw dito? Ito nga ba ay walang katotohanan? Kung mayroong katotohanan, i-comment nyo dyan. Kung wala pa naman ito talaga, hindi pa yan totoo. Pero ikaw ba? Ang opinion mo? Ano ba ang opinion mo? Dapat ba na magtagal pa ito? Or dapat na bilisan na ito sapagkat immediate na ang pangailangan dahil ubos na ang pera ng bayan? Babasahin ko yan sa baba, mga kababayan, ang comment ninyo. Sige, tuloy natin si General Macanas. Balik doon sa kanyang topic. Hinahanap na saan ang enroll bill. Okay, so i-review lang natin Una, BICAM report. Yun po ang basihan sa lahat. So nakita sa BICAM, maraming blanco. Yan, napatalastas na naman. Ayan, so, ayan mga kababayan, habang inantabayan na po natin ang ads na matapos, no? Ito po ay nililinaw lang natin, Ako po mismo nag-search. Ngaya lang mga kababayan, isa pong nag-post na ito, isa rin po sa malapit kay Atty. Vic Rodriguez. Hindi lang po natin alam kung baka mayroon po silang nalaman na, no? Mga kababayan, so hindi lang po ito agad-agad na i-publish, no? Ngunit ito nga po ngayon ang nireaksyonan ni General Macanas. So again hindi po ito galing kay General Macanas, nor hindi rin po ito galing sa akin. At yan nga po, bilang post po yan, nakapublic naman po, pinakita ko sa inyo, i-share lang po din natin. Pero isa ang maliwanag po dito mga kababayan na mayroon pong ganito ngayong issue na dapat pong matugunan ng immediate or agarang pagtugon nito pong Supreme Court. Tuloy natin si General Macanas. So yung BICAM ang basihan ng enroll bill, yung General Appropriations Bill. Hinahanap itong General Appropriations Bill. Sabi ni Congresswoman Kimbo, hanapin nyo sa archive ng Kamara. So doon, nahanap. Nako, walang pirma. Walang pirma ang Senate President, walang pirma ang Speaker of the House, walang pirma ang House Secretary General ng dalawang chamber. Yun ang na-discoveryhan ni Atty. Vic. Plus, of course, yung missing amounts. Bakit blanco sa BICAM report na ito established fact na ito?
ang dami ng mga kongresista na nagpatotoo na blanco nga. Kung ano-anong paliwanag ng mga kongresista, kailan wala, hindi, it's not a typographical error, it's not a grammatical error, yung blanco na yon, billions of amount ang na-involve. So, paano ngayon? Sino ang nag-fill in the blanks? Diyan sila, pag i-submit na yung enrolled bill na wala pang pirma, diyan na sila, mamumroblema. Sa tingin ko lang, I am not a lawyer. Kailan, sina Attorney Vic Rodriguez plus kasama niyang abogado, hindi sila magpetisyon sa Supreme Court kung wala silang basihan. So, napaka-exciting na. So, February 24, isasubmit. I don't know kung pwedeng extend. But, anyway, April 1 pa ang oral arguments. Ito na ang medyo delikado. Sa isang vlog, kahapon ba yun o 2 days ago, vlog ni Attorney Vic, ubos na ang guys. Ano yung sabi niya? 65% na ang na-release. Parang ganun. So, ibig sabihin, ako, pagdating ng desisyon ng Korte Suprema, wala na. Baka naubos na yung budget. Yun po ang medyo alanganing sitwasyon. Kaya lang, anyway, para sa akin, kaabang-abang ang desisyon ng Korte Suprema kasi granting desisyon ng Korte Suprema na null and void, unconstitutional, nako, dyan mo na mapapatunayan na kung anong gagawin ng ating Pangulo, yung leadership in crisis situation. Kasi nung tinanong siya, anong gagawin? Stop government operations. Anong klaseng sagot nun? Napakasimple lang yung back to reenacted budget. Anyway, pasalamat tayo kina Attorney Vic, Congressman Ocab at mga kasama niya. And pasalamat din ako sa inyo mga kaibigan na patuloy ninyong pagsubaybay sa ating mga vlogs. Ang income natin sa channel na ito. Ayan mga kababayan, so salamat din sa iyo General Macanas sa vlog mo na yan. Ayan po pala mga kababayan, so parang panibago po pala itong February 24. So malapit na Anyway, yung oral argument po nito ay sa April 1 pa nga po. So nililinaw po dito ni General Macanas. So ito nga, abang-abang, dapat lang po natin tutukan at abangan at huwag po natin titigilan mga kababayan. Sapagkat ito po, kahit sino pa po, involved po lahat dito ang buong bansa dahil buong bansa for budget po ito ng buong bansa. Katakot-takot pong anomaly ang nangyari dito. Bycam, blanco, tapos doon sa GAA, kompleto na. Well, alam na po ng lahat kung paano po nangyari yan dahil may mga interview na po ng ibang mga congressman at senador na kung ano ang kanilang kasagutan dyan. Basta importante mga kababayan, ito, ano ang inyong opinion, komento sa pangyayaring ito? Ako or ikaw, marapat ba na madaliin na itong isyong ito despite the fact na ito na nga po mga kababayan ay 65% ayon kay Attorney Vic Rodriguez, waldas na, ubos na ang pera ng bayan. At ang Maharlika Investment Fund na yan mga kababayan ay ang mga nagpetisyon dyan, Central Bank of the Philippines, Land Bank of the Philippines, and Development Bank of the Philippines. Puro po bangko yan. Puro bangko lahat yan ng Pilipinas. Alright? So muli mga kababayan, komenta lang po ang inyong masasabi dito at inyong kung ano inyong pananaw dito sa bidyong ito. At magkita-kita tayo sa susunod na pagkakataon. Mas maganda po mga kababayan, mag-comment po kayo para malaman po natin. Lalo na i-comment nyo po kung taga saan kayo. At kung kayo ba ay kanino kayo sumusuporta. Pakisulat nyo na lang po dyan. Kanino kayo supporters? Supporters ba kayo ng Team Sinusuka o Team Suka panlaban sa mga hindi tunay na ginto or sa mga fake na ginto which is tanso? Or dito kayo sa Lucky 9, Magic 9, Solid 9 PDP laban ang team matatag at may prinsipyo. Muli, si BMR Channel ang inyong may prinsipyong vlogger Pilipinas. As always, God first. Bye-bye!